Mapagpalang araw po sa lahat ng nanonood, sumusubaybay at patuloy pong tumatangkilik ng ating prayer and fasting na ngayon nga po ay nasa season 32 na. Ang ating pong pag-uusapan o ang ating pong topic ngayon ay ang aking storya ng aking pagdidisipulo. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father. Lord, maraming salamat po Lord God muli sa pribilehiyo, Lord God, na makapag-share po, Lord God, ng iyong salita, Lord God. I pray, Father God, na samahan mo po ako ngayong gabi na to, Lord God. Ikaw po ang makita, Lord God, sa aking pagpapahayag, Lord God, ng iyong mga salita. Lord, I pray, Lord God, na kung ano man po, Lord God, ang aming mapag-uusapan ngayong gabi, Lord God, I pray na ito'y, Lord God, maging kanilang kalakasan, Lord God, o kanilang maging encouragement, Lord God. I pray, Lord God, na natumimo po ito sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso. And maraming po salamat, Lord God. Ikaw po ang aming tinataas, dinadakila sa tanging pangalan mo po, Jesus. Amen. Ang ating pong topic sa season na to ay ang aking storya ng pagdidisipulo. Okay, noong pong 2022, ako po ay naatasan na hawakan po ang pangunguna o paglilid sa Sunday School Ministry. Nung una po ako ay hesitant na tanggapin po ito. Unang-una po ako ay wala pong proper training sa larangan po ng pagiging guro. Pangalawa, natatakot po ako itong tanggapin kasi bilang nanay po ng 4 na bata, natatakot po ako na baka hindi ko po ma-manage ng tama yung aking oras at hindi ko po matuunan ng oras ang nagiging leader po ng Sunday School. Pangatlo naman po ay ang pagiging isang guro na nga po ay hindi po siya ng Sunday School ay hindi po biro dahil naniniwala po ko na may kaakibat po itong pananagutan kasi buhay po ang aming tinuturo dito. Biblia, buhay. So, hindi po siya basta-basta lamang na kung ano yung pagkakaintindi mo o yun na yung itunuturo mo. So, komplikado po na dapat po mapag-aralan namin mabuti yung bawat isi-share namin sa mga bata. What more pa po kaya kung maghahawak pa po ako ng iba pa pong teachers and staff. So, nung una po talaga hindi ko siya matanggap, nahihesitate po ako na tanggapin siya kaagad. Kasi baka nga po, hindi ko magawa ng tama. Kaya yun po, pinag-pray ko po muna sa Lord kung ito po ba ay talagang para sa akin. Humingi rin po ako ng mga advice sa leader ko po sa T5, si Ate Jean Joyce nga po, ganun din po kay Pastora Tess. And nga po, dahil po sa kanilang mga words of encouragement, tinanggap ko po ang responsibilidad na pangunahan po ang Sunday School. And naniniwala din naman po ako na hindi po tayo ilalagay ng Lord sa isang sitwasyon na isang sitwasyon na alam niya hindi saklaw ng ating kakayahan. At naniniwala rin ako na sa panibagong journey na iyon na aking tinanggap bilang isang leader po ay hindi po ako papabayaan ng ating Panginoon. Okay po. At yun nga po, after ilang months po ng aking pag-handle po ng Sunday School, nagkaroon po kami ng training ng mga teachers po and staff under po kay Sister Gemma. Sa training po na yun ay nabanggit po yung about sa vision.
So, rumema po sa akin yung salitang vision. Doon po, sinabi po doon meron po doon isang quotation na sinabi ni Helen Keller na the most pathetic person in the world is someone who had sight but no vision. Na pinatotohanan naman po ng Biblia. Mababasa po natin sa Proverbs 29:18. Without vision, people perish. Parang, yun nga po, rumema po sa akin yung, sobrang rumema po sa utak ko po yung, at sa puso ko yung salitang vision. Parang, tinanong ko po ang Lord na, ano po ba talaga yung vision ko para sa Sunday School, sa kids ministry, bilang kanilang leader? Ano po ba yung purpose ko kung bakit po ako nandoon sa sitwasyon na yun? Ano po ba yung mai-offer ko sa ministry? Ano po ba yung mai-offer ko sa nasasakupan ko? And then, hanggang sa isang araw po, nakita ko po yung post ng CLF na Sunday School po ng CLF na Botas. Sobra po akong na-inspired sa kanilang gawain po sa mga bata. Natuwa po yung puso ko na makakita po ng ganong gawain. So, na-bless po ako. Sobra po ako na-bless sa mga gumanap po sa gawain ngayon sa Sunday School po nila. Doon po kasi nag-street evangelism po sila sa iba't ibang lugar po. Nag-share po sila ng Word of God sa Nabotas po, sa iba't ibang lugar sa Nabotas, sa mga bata. Yun nga po yung kids evangelism nila. So doon po, ano yung dinesire po ng puso ko na, Lord, sana isang araw, kami din po sa kids ministry Malabon, alam niyo po yun na ma-involve po sa ganong gawain, makasama po yung ma-experience po ng kids ministry, yung ganong gawain na makapag-share po kami sa labas, makapag-evangelize sa mga bata sa labas, sa mga bata sa labas ng iglesia. Ayun po. After naman po noon, nagkaroon po ng planning and assessment po noong 2023 po. Noong 2022 din po. Doon po nakapag-suggest po si Pastor Alvin na bakit hindi i-involve magkaroon ng gawain ang ministry na kung saan magkakaroon ng feeding program sa mga bata na tutakbo ng 3 buwan, ganyan. Kung saan pwedeng i-involve yung mga ang kababaihan o ang women's ministry, kung saan pwede sila yung magluluto, and then mag-share po doon makakapag-share na po sa mga bata, at the same time sa mga nanay, tatay, na doon po nagkaroon po ako ng vision, ng idea na oo nga no, bakit hindi tayo lumabas, hindi mag-evangel, bakit hindi involve natin yung ministry natin sa isang kids street evangelism and feeding program. So, yun po, pinag-pray ko po yun ng ilang months. Inihanda ko po yung sarili ko hanggang sa magkaroon nga po ko ng opportunity na makipag-collab sa young moms. Doon po na share ko po sa kanila yung nabivisualize ko na idea na magkaroon po ng kids evangelism and feeding program. Doon po nakapag-share po sila ng kanilang mga ideas, ng kanilang mga suggestion, hanggang sa makabuo po kami ng pwede po namin gawing programa.
sa pangunguna nga rin po ni Ate Jean Joyce na leader po ng Young Moms. Doon po send po kami ng letter sa Board of Leaders kung ano po yung aming napag-usapan na programa. So, praise God naman po at na-approve, nabigyan po tayo ng chance na ma-approve po yung ating Kids Evangelism and feeding program. Okay, sa tulong na din po ni Ate Jean Joyce, tinulungan niya po ako na makabuo po ng programa bilang isang baguhan po sa ganito pong gawain. Napakalaking tulong po na makapag-share po sila ng kanilang mga ideas, ng kanilang mga suggestion para po sa programa na katulad ng ganito nga po. And napakalaki pong impact sa akin yung word na sinabi ni Ate Gina. Yakapin mo yung pagiging leader. Yung word po na yakapin, tinake ko po siya na mahalin mo yung pagiging leader mo. Mahalin mo kung ano yung ibinigay sa yung opportunity ng Lord o na pribilehiyo ng Lord na binigay sa yung opportunity para makapag-share or maging instrumento para maabot yung mga bata sa labas ng iglesia. At noon po, nga po, noong September 2023, before po maganap po yung Kids Evangelism and Feeding Program, sa tulong na din po ni Sister Ira, na sila po kasi yung nag-disciple po sa pamilya po ng ating contact person na si Ate Jetta po. Okay, dun po sa Katmon. Okay, sa pre-registration pa lang po, sobrang makikita na po yung excitement nung mga bata na mapasali or mapabilang sila dun sa programa. Though alam namin na na-excite sila kasi yung word na feeding program. Pero that time po, sobrang saya po ng puso ko at grateful sa Lord na sa opportunity na makasalma o ma-involve po ako sa ganitong gawain. Though, nga po, alam natin na yung pong ang nakakapagpa-excite sa mga bata nung time na yun is yung feeding program. Pero alam nyo po, sa ganitong gawain po, double purpose po mapipid na po natin sila, mabubusog na po yung mga bata physically, at the same time mapipid po natin sila spiritually. Kaya sobrang ito pong pribilehiyo na to ay sobrang grateful po ako sa Lord na ma-experience ko po iyon, ma-experience po ng buong ministry, ng kids ministry, ng mga staff, ng mga teachers, na ma-involve sila sa ganong gawain is isa pong pribilehiyo na sobrang po namin pinapasalamat sa Lord kasi ipinagkatiwala po niya yun sa amin bilang kanyang manggagawa. Isa pa po sa ikinatutuwa ko ng mga panahon na yun, at nakakapag-boost po ng energy para lalong magpatuloy sa gawain ng confidence is yung support po ng mga attendees po, ng mga kapatiran po natin na kahit wala po silang ministry, yung support po nila financially, yung support po nila physically, na alam niyo yun, bilang isang manggagawa, po yun nakakadagdag po yun sa atin ng kagalakan para lalong magpatuloy na mag-serve.
yun po, yung support po nila, no support po ng mga pastor, ng mga leaders, ng men's and women's ministry, even po ng youth ministry. Ang sarap po ma-involve sa ganong gawain, na makikita mo yung teamwork, yung gratitude, na mapabilang sila sa ganong gawain, yung hunger na makapag-share even sa pinakamaliit na kaparaanan para na ma-involve sila sa ganong gawain. Sobrang nakakataba po ng puso. And na sama-sama po tayo na nagpapagamit sa gawain po ng Panginoon, na nakita po natin yung mga ngiti ng mga bata, ang saya nila, na nabibigyan sila, nai-inspired sila sa mga tinuturo ng mga teacher, ng mga sobra, as in, priceless nung makikita mo sa mukha ng mga bata. At sa amin din po na mga manggagawa, sobrang priceless po. Hindi po ma-describe ng kahit anong word po kung ano po yung naramdaman namin that time. Dahil ka po doon sa sobrang grateful po kami sa success po ng Kids Evangelism and Feeding Program. Kaya ngayon pong taong 2024 po, patuloy po tayong magpapagamit sa Lord. Patuloy po tayong maghahasik ng Word of God sa mga batang ito sa Kadmon. Na dahil naniniwala po ako na hindi po hahayaan ng Lord na mawalang saysay po yung tinanim niya sa lugar na yon. Kaya tayo po bilang mga manggagawa ng Lord na naatasan na maging instrumento na magtanim ng salita ng Lord na sa mga bata, naniniwala po tayo na ang Lord po ang magpapalago nun sa kanilang mga puso. Tayo po ay magpapatuloy lamang na nagpagamit sa Lord at mag-serve sa Kanya. Though, nakakapagod kasi isasama mo pa siya sa oras niya, pero alam mo yun, the joy of the Lord is our strength. Yung mapaligaya natin yung Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan. At naniniwala po ako na habang nasi-share po tayo ng word, ang Lord po nakatingin, napapangiti po natin. At sobrang nagkakalak po yung puso niya. At yun ay isang pribilehiyo bilang isang kanyang manggagawa. Sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10 po, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa pagdating ng panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya bilang pagtatapos ko, kung kayo po ay hindi pa po napapabilang o na-involve sa ganitong mga gawain, I encourage po na involve po natin yung sarili po natin sa ganitong mga gawain, sa discipleship, evangelism, sa pag-share po ng Word of God. Ito na po yung time para involve po natin yung mga sarili po natin. Sabi nga po ni Pastor Alvin, naalala ko po dati, sabi niya, ang pinaka-effective po na way para po mag-share ng Word of God is a simple way po para mag-share ng Word of God is yung testimony po natin. Yung journey po natin with God, yung
po natin. And God is yun yung bit-bit natin para po makapag-share, maikalat po natin ang salita ng Diyos. Kung paano niya po tayo sinamahan sa ating journey, masaya, malungkot, sa sakit, sa ginhawa, yun yung pinaka-effective way po para makapag-encourage po tayo, makapag-inspired po tayo sa mga unbelievers po. At even po sa mga believers na mas lalo pa po na maboost po yung kanilang maboost po sila spiritually na magpatuloy po na magpagamit sa Panginoon. Kaya kapatid, ayan, courage po ang bawat isa po na ito na po yung season para tayo'y ma-involve sa mga ganitong gawain. At sabihin po natin sa sarili natin na I'm in to involve, to instruct, and to inspire, to invite, para po mapalawak pa po natin ang kingdom po ni God. Yun lamang po. To God be all the glory po. Bilang pagkatapos po, samahan po ninyo ako sa panalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father. Lord God, maraming salamat po sa opportunity na ipinagkakaloob mo po sa amin na makapagtanim po ng inyong mga salita. Kami po, Panginoon, ay instrumento mo lamang at ang goal po namin ay sumunod at magpatuloy. At ikaw po, Panginoon, ang magpapalugo nito sa kanilang mga puso, sa mga taong aming nasisharean po, God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po na pagbibigay mo po sa amin ng kalakasan, ng karunungan. Salamat po, God, sa pribileyo na maging kasangkapan mo po, God, na maging servant mo po. O God, thank you po kasi kami din po yung nagbe-benefit po, O God, sa bawat pagsunod namin sa inyo. Ganyan ka po, O God, kabuti sa buhay po ng bawat isa sa amin. Yung journey po namin ng paglilingkod sa iyo ay never po na naging boring. May mga challenges, may mga struggles na dadaanan, pero knowing na ikaw po, Panginoon, ang aming kasama sa bawat journey ng aming pag-share, Lord, ng iyong salita, wala po kaming hindi kakayanin. Kaya maraming salamat po, O Lord. Salamat po ng sobra. Lord, itinataas din po namin sa inyo ang aming bansa, ang future ng bansang Pilipinas. Alam po namin na wala po kami kapangyarihan o kakayahan na mabago ang sistema ng bansa. Pero, O God, pero po, ikaw po, Lord, Lord of all lords, King of kings, the Alpha and the Omega. Kayo, Lord, sa iyo po namin tinataas ang aming bansang Pilipinas, ang aming buhay, ang aming future, na sa iyong kamay po, Panginoon, namin ipinagkakatiwala at sinusurrender, Panginoon, ang lahat-lahat ng ito. Ikaw po, Lord God, ang maghari sa aming bansa, sa aming buhay, Lord God, ngayon, bukas, at magpakailanman, Lord God. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po sa lahat and good night.